Para sa video lecture na ito, ating tatalakayin ang sanaysay, mahalagang elemento at detalye sa sanaysay. Sanaysay, ang tawag sa isang akdang pampanitikang nagpapahayag ng sariling opinyon o kuro-kuro. Isa itong uri na akda na nasa anyong tuluyan. Makikita sa salitang sanaysay ang mga salitang sanay at salaysay. Kung pagdurugtungin ang dalawa, pwedeng sabihin na ang sanaysay ay salaysay o ang opinyon ng sanay o eksperto sa isang paksa. Karaniwang ang paksa ng mga sanaysay ay tungkol sa mga kaisipan at bagay-bagay na maaaring kapulutan ng mga impormasyon na makatutulong sa pagbuo ng sariling pananaw. Tatlong bahagi o balangkas ng sanaysay. Una, simula. Sa bahaging ito, madalas inilalahad ang pangunahing paksa, kaisipan o pananaw ng may akda at kung bakit mahalaga ang paksang tinatalakay. Gitna o katawan. Inilalahad sa bahaging ito ang mga pantulong na ideya at iba pang karagdagang kaisipan o pananaw kaugnay ng tinalakay na paksa upang patunayan o suportahan ang inilahad na pangunahing kaisipan. At panghuli, ang wakas. Nakapaloob sa bahaging ito ang kabuuan ng sanaysay, ang pangkalahatang palagay o pasya tungkol sa paksa batay sa mga katibayan at katuwirang inisa-isa sa katawan ng akda. Ang pangunahing paksa at mga pantulong na detalye. Una, pangunahing paksa. Tumutukoy ito sa sentro o pangunahing tema sa talata. Kadalasan, makikita sa unang pangungusap o simula at o huling pangungusap bilang konklusyon o wakas. Halimbawa, kaming mag-asawa ay nagkakaroon ng mga problema. Ang aking asawa ay mahilig gumasta ng pera, samantalang ako ay matipid. Mahilig din siyang lumabas ng gabi kung kailan naman tulog na ako. Gusto rin niya ng mga sport pero ayaw ko naman ng mga iyon. Ang pangunahing paksa dito ay kaming mag-asawa ay nagkakaroon ng mga problema. Pangalawa, mga pantulong na detalye. Mga mahalagang kaisipan o mga susing pangungusap na may kaugnayan sa paksang pangungusap. Halimbawa, kung kanina, ang pangunahing paksa ay kaming mag-asawa ay nagkakaroon ng mga problema, dito, ang mga detalye ay ang aking asawa ay mahilig gumasta ng pera, samantalang ako ay may tipid. Mahilig din siyang lumabas ng gabi kung kailan naman tulog na ako. Gusto rin niya ng mga sport pero ayaw ko naman ng mga iyon. Mga mahalagang elemento ng sanaysay. Paksa. Madalas na may iisang tema ang sanaysay. Ang tema ay ang sinasabi ng isang akda tungkol sa isang paksa. Bawat bahagi ng akda ay nagpapalinaw ng temang ito. Anyo at estruktura. Ang anyo at estruktura ng sanaysay ay isang mahalagang sangkap sapagkat nakaapekto ito sa pagkaunawa ng mga mambabasa. Ang maayos na pagkakasunod-sunod ng ideya o pangyayari ay makatutulong sa mambabasa sa pag-unawa sa sanaysay. Kaisipan. Mga ideyang nabanggit na kaugnay o nagpapalinaw sa tema. Damdamin. Napahayag ng isang magaling na may akda ang kanyang damdamin ng may kaangkupan at kawastuhan sa paraang may kalawakan at kaganapan. At himig. Nagpapahiwatig ng kulay o kalikasan ng damdamin. Maaaring masaya, malungkot, mapanudyo at iba pa. Dumako naman tayo sa mga dapat tandaan sa pagsulat ng sanaysay. Una, huwag pabago-bago. Ang pabago-bago ng paraan ng pananalita o kaya wika ay nagbibigay hudyat sa mga mambabasang magbago, kaya huwag magsulat ng taliwas sa paksa kung wala namang bagong sasabihin. Sa madaling salita, huwag baguhin ang iyong estilo maliban na lamang kung naayon ito sa iyong layunin. Maging consistent sa panauhan, bilang, kapanahunan, at pananalita. Pagkakaugnay-ugnay. Tiyaking ang iyong pagtatalakay ay may maayos na pagkakasunod-sunod at akma sa iyong paksa, mamabasa at layunin. Huwag basta-basta magsulat ng ibang ideya dahil lamang bigla itong sumagi sa iyong isipan. Kahit ang maliliit na bagay ay mahalagang naaayon pa rin sa wastong pagkakasunod-sunod ng ideya.
Maglagay ng palatandaan sa bawat paksa na magiging hudyat sa mga mamabasa ng kaugnayan nito. At gumamit ng mga transitional devices upang maipakita ang ugnayan ng talata sa panibagong talata. Nilalaman. Gamitin ang iyong panimula na magsasabi sa mga mamabasa kung ano ang kanilang babasahin at kung bakit ito mahalaga. Sagutin ang maaaring tanong ng mga mamabasa na, ano ngayon? Gamitin ang iyong konklusyon upang ipaalala sa mga mamabasa ang kahulugan o kabuluhan ng kanilang binasa. Sa madaling sabi, bigyan ang iyong mga mamabasa ng dahilan upang magbasa. At hindi nangangahulugang dahil ang kabuluhan o implikasyon o ang kahihinatnan ay malinaw sa iyo, ay agad na magiging malinaw ito sa iyong mga mambabasa. Uri ng sanaysay. Formal. Sanaysay na tumatalakay sa mga seryosong paksa at nangangailangan ng masusing pag-aaral at malalim na pagkakaunawa sa paksa. Inaakay na manunulat ang mga mambabasa sa malalim na pag-iisip upang makabuo ng sariling pagpapasya at kumilos pagkatapos. Di formal. Sanaysay na tumatalakay sa mga paksang magaan, karaniwan, pang-araw-araw at personal. Binibigyan diin ng manunulat ang mga bagay-bagay, mga karanasan o isyong maaaring magpakilala ng personalidad ng manunulat o pakikisangkot niya sa mga mambabasa.